Assalamualaikum, buenas dias, Happy Isabela. Mula sa City Information Office, ako si Kit Galos maghahatid sa inyo ng Happy Isabelang Balita para sa araw na ito. At ito ang mga nakalap na Happy Isabelang Balita noong mga nakaraang linggo. Sa kauna-una ang pagkakataon, Congressman Mujib Hataman pinangunahan ng budget briefing kasama ang iba't ibang NGAs ng Region 9. Dole 9 at LGU Isabela City na mahagi ng halos 23 milyong pisong halaga ng tulong pangkabuhayan sa mga accredited co-partners. CSWDO, may bagong mga sasakyang panserbisyo sa mga PWDs at senior citizens ng lungsod. Suporta sa sektor ng panseguridad, pinaigting. 11 barangay IPMRs nanumpa sa kanilang mga posisyon. Kilusan at samahan ng mga CSOS, mas pinaigting. Mga nanalo sa iba't ibang pakulo ng ISA TV at DXNO, tinanggap ang premyong bigas. At kabataang Isabeleño, sumailalim sa isang film workshop. Sa kauna-unang pagkakataon, Congressman Mujib Hataman pinangunahan ng budget briefing kasama ang iba't ibang NGAs ng Region 9. Ang detalye ni Christine Manuel. Nagsagawa ng budget briefing kasama ang iba't ibang mga regional na tanggapan ng mga ahensya ng pamahalaang pambansa ng tangway ng Zamboanga sa kinatawan ng tanging distrito ng Basilan at pinuno ng Minorya, Mujib Hataman. Magtatagal mula Agosto 18 hanggang 19 ang dialogo na layuning pag-usapan ang mga pangangailangang proyekto na maaring pondohan ng iba't ibang ahensya para sa lungsod ng Isabela at lalawigan ng Basilan. Ito ay kauna-unahang pagkakataon na ito'y gaganapin at bunga masigasig na inisyatiba ng butihing kongresista. Kabilang sa mga inimbitahang ahensya ay ang DepEd, CHED, TESDA, DOST, DICT, DTI, DOLE, DMW, DOT, DOH at DSWD. Ito po'y mahalagang-halaga, no? Para sa ating mga kababayan dito sa Isabela City tsaka sa buong Basilan, no? For the entire Basilan dahil binahagi po natin ang naambag po ng Department of Labor and Employment dito sa buong Basilan in terms of programs and services. Marami-rami na rin po yung nabigyan natin ng livelihood dito. Mayroong individual, mayroon ding grupo, iba't ibang klase ng proyekto na tugma naman sa priority projects na identified ng local government unit base sa local development plan nila. Nag-attend kami dito para we can share our programs and services to Congressman Mujib Hataman, no? Para aware din niya anong ginagawa ng DTI sa mga assistances ng DTI sa Isabela City Office. And then we can also share yung mga other details ng aming mga services like mga budget namin para in case si Congressman is may interest siya sa mga nakikita niya na parang may maitutulong to sa constituents ng Isabela City, siguro makalaan din siya ng siguro additional budget for our agency. So one of the programs na currently meron sa Isabela is yung shared service facilities. So bale ito, binibigyan namin ng mga machineries, mga upgraded na technology to our mga group of MSMEs like mga cooperative, mga associations. We give them machineries para mapabilis yung ang kanilang mga operation, maging efficient, ang ma-lessen ang mga nila, costs, ganyan. Tapos also to address yung mga bottlenecks sa mga operation nila. So example dito is nakabigay kami ng mga coagulating tabs dyan sa Larbeco, dyan sa May Baluno. Mahalaga sa amin dahil we are a new created agency at marami tayong dapat gawin dito sa Basilan at sa Isabela para sa ating mga overseas Filipino workers. Marami kaming membro dito, the Overseas Worker Welfare Administration, thousands and thousands of members, and we wanted to reach out to them. Of course, we are very aggressive doon sa anti-illegal recruitment at saka our efforts in fights against
trafficking in person na may mga biktima na galing to sa province of Basilan. So itong meeting na ito mahalaga, ipaabot namin sa ating butihing congressman para matulungan niya kami doon sa aming information drive at sa aming kampanya. And at the same time, baka makatulong siya doon sa aming pangangailangan para sa tustusan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan dito at dagdagan yung budget ng bawat opisina namin dito. So very important ito at ako yung nagpapasalamat sa Congressman ng Basilan, si Congressman Mujib Hataman sa pagkakataon minibigay sa amin para at least bago ma-deliberate yung budget sa Congress, dito pa lang meron siyang idea paano natin isulong at ipaglaban yung karapatan ng mga gawang Pilipino, lalong-lalo na yung mga nasa ibang bansa. Lahat ng agencies ng region, national offices, pinapipresent natin ng accomplishment report, pati yung budget requirements nila for 2024. And more specifically, yung budget nila for Region 9 and Isabela City. Para alam natin magkano talaga yung share ng Isabela City and Basilan from the national government coming from national level. At least, una, kung merong kulang, pwede natin i-propose sa kanila at alam din ng LGU kung ano yung mga priorities dapat para sa constituents nila. So, pwede natin sabihin yun doon sa mga agencies. So far, maganda. At nag-increase yung mga livelihood program, sa tourism. So, nakikita natin at nakakapag-recommend tayo kung ano yung tama for Isabela. Kaya even yung mga agencies, mga division offices ng city government, pinapaupo natin para at least itaon natin. Dumalo rin ang ilang kinatawan na mga organisasyong pangsibiko at mga tagapangulo ng iba't ibang mga kagawaran ng pamahalaang lungsod kasama si Punong Lungsod City Jalya Turabin Hataman. Christine Manuel, Balitang Happy Isabela. Dole 9 at LGU Isabela City na maagi ng halos 23 milyong pisong halaga ng tulong pangkabuhayan sa mga accredited co-partners. Yan ang Happy Isabelang Balita ni Shane Swaling. Hulyo 27, nagkaroon ng ceremonial turnover ng 5.9 milyong halaga na tulong pangkabuhayan ng kagawaran ng paggawa at empleyo para sa mga Isabela City accredited co-partners, kung saan pinangunahan ni Dole 9 Regional Director Albert Gutib at Isabela City Administrator Peter Isma na kumakatawan kay Punong Lungsod City Jalya Turabin Hataman. 20 nego carts ang ipinamahagi sa mga ambulant vendors ng James Walter Strong Boulevard ng Barangay Port Area at sa Fuego Fuego Beachfront ng Barangay Tabyawan, sa pamamagitan naman ng Nagdilaab Foundation Incorporated na pinamumunuan ni Executive Director Miriam Suasito ay makakatanggap ng tulong pangkabuhayan na nagkakahalaga ng halos 249,000 pesos para sa 19 beneficiaries ng Maligay Bamboo-based craft. Mahigit 5 milyong piso tulong pangkabuhayan naman ang naibahagi sa United Workers Agrarian Reform Beneficiaries Multipurpose Cooperative na pinangunahan ni General Manager Engineer Sajid Baholoy bilang accredited co-partner ng tanggapan ng Dole para sa poultry egg farming project at pamimigay ng livelihood kits sa 197 beneficiaries mula sa iba't ibang sektor. Samantala, noong Agosto 18, nagkaloob naman ang Dole ng tsekeng nagkakahalaga ng halos 17 million pesos sa Nagdilaab Foundation Incorporated bilang isang accredited na katuwang ng ahensya sa ilalim ng programa na tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged o displaced workers o tupad ng pamahalaang lungsod ng Isabela sa pamumuno ni Punong Lungsod City Jalya Turabin Hataman. Ang inisyatibang ito ay naging posible dahil sa tulong mula sa kinatawan ng tanging distrito ng Basilan at katuwang na pinuno ng minorya na si Mujib Hataman, kung saan nasa 4,600 pamilya ang makakatanggap ng tulong. Kasama sa mga sumaksi ang mga kinatawan mula sa Dole, kabilang ang Dole 9 Isabela City Field Office na pinamumunuan ni CLEO Marlene Anoos, pati
Pati na rin ang mga kinatawan mula sa tanggapan ng pampublikong serbisyong pang-empleyo na pinamumunuan ni tagapamahala Ara del Ria Belen. Pangunahing layunin ng Administrasyong Turabin Hataman ang tiyakin na ang mga tulong pangkabuhayan at iba pang mga programa na ibinibigay ng lokal na pamahalaan at mga katuwang nito ay magkakaroon ng positibo at pangmatagalang epekto sa pamumuhay ng mga Isabelenyos. Shane Sualing, Balitang Happy Isabela. Samantala, CSWDO may bagong masasakyang panserbisyo sa mga PWDs at senior citizens ng lungsod. Ilang minuto bago ang kanyang ulat sa Bayan 2023 ay personal na sinaksihan ni Punong Lungsod City Jalya Turabin Hataman ang pasinaya ng dalawang bagong sasakyang panserbisyo ng panglungsod na tanggapan ng kagalingan at pagpapaunlad panlipunan. Nakalaan ang isa sa masasakyan para sa pag-abot ng mga serbisyo sa mga senior citizens ng lungsod, samantalang ang isa naman ay para sa mga PWDs. Ugo ng nasabing proyekto upang matiyak na maabot ang kalinga ng pamahalaang lungsod sa mga senior citizens at PWD sa lahat ng sulok ng Isabela, alinsunod sa atas ni Punong Lungsod Turabin Hataman na may padama ang pangangalaga sa mga sektor ng lipunan na nangangailangan ng tulong at suporta. Naroon din upang tungayan ang pasinaya sina CSWD Honor Aina Asmara at SAO Robert Asenya, kasama sina Ruben Mi Suarez ng Office of the Senior Citizens Affairs, Dr. Siti Hayran Ibrahim na Pangulo ng Federation of Senior Citizens Association of the Philippines, Isabela City, at mga tauhan ng CSWDO. Sa iba pang mga balita, suporta sa sektor pang-seguridad, pinaigting. Pinaunahan ni Punong Lungsod City Jalya Turabin Hataman noong ika-26 ng Hulyo ang pamamahagi ng mga kagamitan at sako ng bigas sa mga organisasyon at tanggapang may responsibilidad sa pagpapanatili ng seguridad sa lungsod. Ang iba pang detalye ni Matthew Sanson. Kasama sina tagapangasiwa ng lungsod Pedrito Isma at Rix Laguardia katuwang ng sangguniang para sa kapayapaan at kaayusan ng lungsod. Iniabot ni Punong Lungsod City Jalya Turabin Hataman ng isang motorsiklo kay bagong talagang PIDEA ICO Commander Officer Marvin Santos, isang drone kay Captain Marvin Jacinto ng 19th Special Forces Company at ang 120 sako ng bigas para ipamahagi sa mga elemento ng Kabgu. Tumanggap din ng isang set ng computer na may printer ang DILG sa pangunguna ni Pilar Gudio at Arnel Alvarez. Isa sa mga haligi ng Administrasyong Turabin Hataman ang pagsusumikap upang mapundar ang isang ligtas at matatag na komunidad. Kaya naman, naglalaan ng mga tulong material ang pamahalaang lungsod sa sektor pangseguridad na nakahampil sa lungsod bilang suporta sa kanilang serbisyo sa mga mamamayan at pamayanan sa lungsod ng Isabela. Matthew Sanson, Balitang Happy Isabela. 11 barangay IPMRs nanumpa na sa kanilang mga posisyon. Ang detalye ni Ana Sahibil. Isang seremonya ng panunumpa sa posisyon ng mga napiling Indigenous Peoples Mandatory Representatives ng 11 barangay ang idinaos ng pamahalang lungsod ng Isabela. Kasama ang National Commission for Indigenous Peoples Basilan Provincial Office noong Hulyo 28 sa Isabela City Hall lobby. Sa labis na gala, napaduha si Mayor Turabin Hataman na siyang nangasiwa sa nasabing seremonya. Anya, sa wakas ang isa sa mga pananaw niya para sa mga Isabelenyo ay nagkatotoo at nangyayari na. Gusto natin nilang sila ang ating one home, no? At focus programs na. So, yung paniniwala na yun at alam natin na kumita kung no pass. Mapa-outan siya para our platforms. Tulad din ni Mayor Dada, labis din ang galak at tuwa ni Basilan Lone District Representative and Deputy Minority Leader Mujib Ataman na dumalo rin sa parehong okasyon. So, personally, maraming salamat sa ating mga commissioner, sinakyan nyo, ma'am, dito, yung pinakwento ko sa kanila. Kahit meron tayong batas at binifine ng batas kung sino ang IP. Pero ang pinaka-esensya at pinaka-objective ng IP ng IPRA upang kilalanin ang interest ng kung sino ang pinaka-underprivileged and marginalized. So dapat sila ang bigyan natin ng prioridad at ang susunod ng mga kakamanin. Samantala, kinilala naman ni Ethnographic Commissioner of NCIP Northern and Western Mindanao, Attorney Pinky Grace Pareha, ang mga inisyatiba na ginawa ng lokal na pamahalaan ng Isabela upang maprotektahan ang mga karapatan ng mga IPs at mapaunlad ang kanilang mga pamumuhay. Dumalaw sa parehong okasyon sina Isabela City IPMR Councilor Mary May Julhari, NCIP Basilan Provincial Officer Engineer George Hokotan, NCIP Basilan Provincial Office Legal Officer Attorney Gibran Abubakar,
DILG Isabela City FOO CLGOO Pilar Gudyo, at Executive Assistant on IP Affairs Merhaya Diabo Makusang. Yung our rights, ito pang nag-ano sa akin, nagtulak magiging city IFO. Hindi ko akalain na yun lang ang pangarap ko. Na ayaw kong maging leaders, but I want to help the constituents, especially my tribes. But as now, hindi lang sa aking tribe, but the whole of tribes, whole IP tribes in Isabela City. Sana lahat ng IP, it doesn't matter kung majority in terms of population or ano, dapat kami lahat mayroong pagkakataon na mag-represent ng aming mga communities. Kaya kung supportive ako, supportive ako. Alhamdulillah, magpapasalamat kami at na-outtaking na kami at saka nagpapasalamat din kami kay Mayor Da na laging nandyan sa amin na sumusuporta. Yung focus ko po ay livelihood, enhancement through access to government programs like DOLE, DA, PESO, TESDA, and DSWD, etc. Ipagpatuloy ko lang dahil pang second term ko na ito, kung ano man yung nagawa ko sa first term ko, ipagpatuloy ko lang po. Salamat. Samantala, naging matagumpay ang pinagsamang proyekto ng DILG-9 at City Government of Isabela na 3-day Capacity Development Program for CSOS na idinaos noong ika-26 ng Hulyo sa Jovets, Isabela, kung saan masayang dumalo si Mayor Turabi Nataman sa mga huling araw nito. Ang proyektong ito ay naglalayong paigtingin ang makakayahan at samahan ng mga civil society organizations nang sa gayon ay masolusyonan ang mga suliranin sa lungsod. Kung merong NGOs, merong CSOs na pwede sila ang mag-implement ng mga programa natin, the better. Kasi hindi naman po namin kaya gawin lahat sa gobyerno. Mas gusto namin, kung meron kayong mga programa, pag-partneran natin. Gawan na lang natin ng paraan kung hindi kayang mag-transfer ng funds from the city sa inyo, edi ipapacilitate natin yung mga procurement and all. Basta lang gusto namin CSO-led ang mga programs and activities. Sa iba pang mga balita, mga nanalo sa iba't ibang pakulo ng ISA TV at DXNO, tinanggap ang premium bigas. Naroon para samahan si Punong Lungsod Turabi Nataman, sina CIO Mendri Anlim, tagapangasiwa ng ISA TV channel na si Shermina Swaling, at DXNO Radio Comunidad News Director Matthew Sansod. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo Ma'am Shane Swaling at sa ating mayor na naging sponsor sa lahat ng pa-premium meron binibigay at sa manager ng DXNO na binigay at nagbigay ng mga bigas. Opo, ma'am. Para sa mga gustong makilahok at manalo sa susunod na mga trivia, makinig sa DXNO Radio Comunidad at manood ng mga programa sa ISA TV channel. Mga kabataang Isabelenyo, sumailalim sa isang film writing workshop kasama ang veterano at award-winning writer na si Lilith Reyes. Yan ang Youth Patrol ni Lucy Lim. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan, ang pamahalaang lungsod ng Isabela sa pangunguna ni Mayor City Jalia Turabin Hataman sa pamamagitan ng tanggapan ng lokal na kalinangang pangkabataan at tanggapan ng impormasyong pampubliko at sa pakikipagtulungan ni Bokal Ahmed Ibni Jaliv Hataman ay nagdaos ng The Essentials of Film Writing Workshop noong ika-16 ng Agosto. 30 kabataan ang napiling maging kalahok sa nasabing workshop sa gabay ng veteranong manunulat pampelikula na si Lilith Reyes. Kanyang ibinahagi ang iba't ibang paraan sa pagsusulat ng isang film. Bilang suporta, dumalo rin sa nasabing aktibidad sina CIO Mendri Anlim at Laido Levinia Hareholne. Samantala, hinimok naman ni Punong Lungsod City Jalia Turabin Hataman ang mga kalahok na gamitin ang kanilang angking galing at talento upang ilahad at ibahagi ang kwento at pagkakakilanlan ng lungsod ng Isabela sa buong mundo. Maging si Bokal Amin Hataman ay naghayag din ng kanyang mensahe. Aniya, naniniwala siya na ang mga Isabelenyo at Basileño ay may mga kwento na pwedeng ibahagi sa buong mundo. At yan ang latest sa ating Youth Patrol. Ako si Lucy Lim, Balitang Happy Isabela. Maraming salamat, Lucy. At yan ang mga nakalap na Happy Isabelang balita hatid sa inyo ng City Government of Isabela. At tabayanan ng iba pang Happy Isabelang balita sa susunod na linggo. Muli, ako si Kit Galos at ito ang Balitang Kahanga-hanga, Balitang Tatak Happy Isabela, Balitang Happy Isabela.